dakuin natin. Ano po ba ang sabi nung isang senador na uupo po sa 20th Congress, mga kababayan? Ito pong si Bam Aquino. Ano sabi niya? Dapat matuloy. Impeachment trial dapat ituloy sa 20th Congress. At ako ang nakikita ko dito, mga kababayan, is pondo ng bayan to eh. No? Kaperahan ng bawat Pilipino to eh. Ikinakaltas ito sa bawat isa sa atin, mga bossing. Diba? Ikinakaltas sa bawat isa ito. Kaya hindi dapat idinadahilan dito, ay hindi na pwedeng ituloy eh. No? From 19th to 20th Congress, hindi na dapat ituloy eh. No? Kasi ganito, ganyan. Mahalaga po at importante pong parte ito, mga kababayan, lalong-lalo na po ng ating bayan. Pag ito po lumusot at hindi man lang dumaan sa trial, mga bossing, tandaan nyo po, mas madaming mga nakaupo sa gobyerno ang iisipin nila, nako, kapag madami pala tayong friends doon sa Senado, ligtas na tayo doon sa impeachment kasi madami silang magtatanggol. At sa Senado pa lang, pipigilan na nila. Diba? Ganyan po ang iisipin, mga kababayan. Sabi dito, Senator-elect Bam, impeachment trial dapat ituloy sa 20th Congress. Dapat naman po talaga. Dahil ang corruption po, ang numero uno na problema ng ating bansa po. Hindi dapat hayaan na walang mangyari dyan. Binigyan natin ng karapatan o karampatang parliamentary courtesy ang 19th Congress sa mga huli na itong araw. Pero malinaw na ang 20th Congress ang kinakailangan gumawa ng nararapat nitong tungkulin saad ni Senator-elect Bam Aquino. Ituloy dapat. Mawawalan ng tiwala ang bayang Pilipinas sa mga senador po. Kapag kayan hindi natuloy. Ang sigaw ng mamamayang Pilipino, 90% ng mga Pilipino ang isinisigaw ho, mga bossing. Gusto naming malaman kung ano ang sagot sa impeachment. Kung ano ang sagot doon sa mga nawawalang pondo. Gusto naming malaman ano tumatakbo sa isip ni Inday Sara Duterte doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Asawa ng Pangulo, pinsan ng Pangulo. Sabi ni Rose Win Isidro, pinagpipilitan ni Tolentino na hindi na daw pwedeng tumawid sa 20th Congress. Para naman pong napakababaw na dahilan po yun, di ba? Para pong napakababaw na dahilan ho, mga kababayan. Yung, hindi, wag na nating wag na nating litisin yan kasi hindi na pwedeng tumawid sa 20th Congress. Dito po sa mga corrupt na mga government official po na uubos ang pondo ng bayan na sana po yung mga pera na yun ay gagamitin po upang makatulong sa pag-unlad ng ating bayan. Pero ano po ang nangyayari, mga bossing? Nawawala po, bulto-bultong pera. Nawawala po. Imbis na makatulong, imbis na tumubo, mas bumalik ng mas madami, hindi. Biglang napupunta na lang po sa bulsa ng mga politicians po. Yan ang kailangan nating masolusyonan. Yan ang problema ng bayan. Bilyon-bilyon, milyon-milyon, 125 million. Di po ba? Ang laki pong kaperahan yan na makatutulong sa ating bayan. Para tumubo. No, para gawing tulay o para gawing kung anuman, para makapagpabili sa transportasyon. Tapos sasabihin lang ng Senado, hindi na kasi pwedeng tumawid ng 20th Congress eh. No? Pwede po. Sabi ng mga eksperto. Ano po, mga kababayan? Continuing body ang Senado. Hindi yung
stop na pagkatapos na yung Congress na yan. Kung gusto po nating masolusyonan ang ating bayan, kailangan matuloy po ang impeachment. Dahil po dito nakasalalay mga bossing ng ating bayan. No? Dito po nakasalalay. Kapag ka hindi natuloy ang impeachment nga naman ho mga bossing, hindi tinrial yan, naku po. Asahan nyo po, ang korupsyon sa ating bayan, lalong lalala po. Lalong lalala. E di kung akwit, e di akwit. Nandiyan naman yung mga nandiyan naman yung mga senador ninyo. 'Di ba? Ang gusto lang ng mamamayang Pilipino, marinig po, madinig yung mga ebidensya. Marinig yung mga ebidensya. Ito po, itong parte na to, itong 3 taon na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, crucial nga naman po talaga na maituturing mga bossing. Bakit po? No? Kapag like example, impeachment na lang. Pagka yan, hindi na isulong, hindi man lang nadinig ng mamamayang Pilipino, asahan nyo po, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, mas marami pa pong mga korap ang lalong magiging korap. Kakaibiganin lang yan yung mga senador, kakaibiganin lang yan yung mga makakatutulong sa kanila para hindi sila magalaw. Ano po? Sabi ni Senator Coco Pimentel, we will rise together or we will fall together. No? Iisang bangka lang tayo, iisang sasakyan, iisang eroplano tayo. Pag nag-failed si Pangulong Bongbong Marcos, ang akala yata ng mga DDS naku, kayo lang ang failed, kami hindi. Isang bansa tayo eh. 'Di ba? Isang bansa ho tayo eh. Na dapat ang hinihiling nila, ang dapat mangyari umangat ang Pilipinas. Pero hindi po sila kagaya ng mga kakamping. Kasi ho yung mga kakamping, mga bossing, ang kakamping po, ang style nila, no? Kapag ka hindi pabor kapag ka hindi kaparehas nung way ang gustong tahakin, nagsasalita yung mga yan. Pero kapag ka, naku, okay naman pala yung gustong tahakin ng gobyerno na ito, kaparehas, no? Ito may pag-unlad din. Suportahan natin. Yung mga DDS hindi ho ganun eh. Basta ang gusto ho nila, mga kababayan, ayaw namin kay Bongbong Marcos. Yun na yun. Kahit maganda pa ang ginagawa ni Bongbong Marcos, ayaw pa din namin dyan. Sisirain pa. Kagaya na lang ng 20 pesos na bigas eh. Sinisira pa nila.